Sama ka lang. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. For the last time, fill my cup, Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Oh, bread of heaven, hallelujah. Bread of heaven, praise God. Fill me till I want no more. Hallelujah. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, pinapasalamatan ka namin sa gabing ito, O Diyos. Pinapasalamatan ka sa kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa mga katawang ito, hallelujah. Sa pag-iingat, sa aming pagbiyahe patungo sa dakong ito, Panginoon. Pinapasalamatan ka, Panginoon, at tunay nga na kami ay parati mong kinakatagpo, Panginoon. Kung kami lamang ay patuloy na lalapit sa iyo, ikaw ay patuloy na kami katatagpuin, Panginoon, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa panibagong pagkakataong ito. Ngayong pinagkaloob na upang makarinig ng iyong mga salita, na minsan pa, Panginoon, na kami aming ka namin makasama at ang mga panibagong kalakasan ay na-expect, Panginoon, na namumula sa iyo, hallelujah. O Diyos, sa gabing ito, nawa ang iyong spirito ay kumilos at nawa abutin ang bawat panalangin at ang mga bawat na kalalagayan ng mga kapatid na nandirito, maging ang mga kapatid naming nasa FB Live, Panginoon, nawa ay sila iyong abutin, Panginoon. O Diyos, sa gabing ito, itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang makita. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa labing ito. Ang aking pinapagamit at sinusuko ang buhay na ito. At nawa, Panginoon, ang pagpapala mo ay maibigay sa iyong mga anak sa gabing ito. Hallelujah. O Diyos, purihin ka at sambahin ka. Sa iyo lang namin itinataas at ibinabalik ang mga papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. At akin nangyayaan ng bawat isa sa pagupo at isang pagbati ng magandang gabi sa bawat isa, maging sa ating bisita sa gabing ito. At nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalalagayan. Ang ating pastor at ang kanyang ilan sa kanyang family ay nasa Taiwan ngayon. Kaya sama natin sa dalangin ng ating pastor sa pag-iingat. Gayon din naman sa ating kapatid kay Brother Raul na ngayon ay kung di ako nagkakamali, nasa Leyte. Sama rin natin siya sa dalangin na ang Panginoon ang mag-ingat at kung saan man siya magmi-minister sa darating na linggo ay ang pagpapala ng Panginoon ay sumakanila sa mga babahagian ng ating kapatid. At paalala na lang din para sa bawat isa, sa darating na linggo ay 8:30 na ng umaga ang ating start ng ating gawain. I hope nakapag-ready. Ito ay hindi naman naging natago sa atin. I hope ay ay nakapaghanda ang bawat isa na mas gumising na mas maaga at hindi ito maging kabigatan naman para sa bawat isa. Alam ko, mahirap gumising sa umaga, ngunit kumpara ito sa Panginoon, alam ko naman na ito ay ating kayang gawin. Amen? Amen. Hallelujah. At nawa sa darating na linggo ay tayo ay makapunta dito ng alas 8:30 ng umaga. At sa gabing ito ako ay mangungusap sa atin at ating basahin ang ating teksto sa gabing ito sa libro ng Acts chapter 16 verse 25 hanggang 30
Ating basahin, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoner were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosened." 27, "And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, do not do yourself no harm, for we are all here." Sa 29, "Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, Sirs, what I must do to be saved?" Ang Panginoon na magpala sa kanyang mga salita sa gabing ito, at aking pamamagatan ng aking ibabahagi sa inyo na prioritize prayer and worship. Sa atin ay hindi naman na bago ang topic na ito, ngunit nawa sa gabing ito ay tayo samahan ng Panginoon at tulungan ng Panginoon na lalo pa nating mapalawig ang simpleng verse na ito na aking binasa sa inyo. Ilang background lamang bago si Paul at Silas ay napunta sa prison. Kasama nila si Timothy dito. At kung hindi ako nagkakamali, si Timothy ang nagkikwento ng storya na ito. At nung dumating sila sa isang lugar sa Macedonia, ay may isang babae na possess ng isang espiritu na nagbibigay ng kayamanan sa kanyang mga masters. Kumbaga, para siyang fortune teller. Siya yung nagsasabi kung ano yung mga kailangan gawin ng kanyang masters. Pero nung nakita ng babaeng ito, sila Paul, Silas, at si Timothy ay nagsimula itong mag-proclaim. Sinasabi na ang mga taong ito ay lingkod ng Diyos. At ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ang daan patungo sa kaligtasan. At dahil dito, si Paul ay medyo nainis at kinas out niya yung spirito na nasa babae. Pero doing so ay nagkaroon ng masamang feedback ito, nagkaroon ng masamang effect ito dun sa mga masters ng babae. Kasi dahil nga ginagamit nila yung kakayanan ng babae na for profit, para kumita, at dahil sa ginawa ni Paul, nung kinasout niya yung spirito na nasa babae, nawala yung kakayahan na yun ng babae. Kaya naman ang kanilang ginawa ay pinahuli nila si Paul at si Silas. At inaccuse sila na gumagawa ng trouble sa city kung nasaan sila. At nagsimula silang magbato ng mga allegations kay Paul at Silas. At dumating sa point na kung saan inutos ng magistrate, nung head na yun na ipatapon sila sa dungeon or sa inner prison ng tinatawag dito. At nung sila nilagay doon ay sila ay hindi lamang tinakilaan, kundi nilagay sila sa isang stocks. Kung sa mga hindi nakakaalam, ang stocks ay yung parang dalawang kahoy na nagdidikit. At ito'y iniipit either sa dalawang paa o sa dalawang kamay or sa kamay at sa ulo. Pero base dito, nakatali and nakastocks ang dalawang paa nila Paul at Silas. At ayun na, dito nagsimula ang ating verse. Nagsimula ang ating verse na kung saan pagdating ng midnight, si Paul at si Silas ay nagsimulang manalangin at umawit. Kung ating titignan sa gabi, ito yung panahon na kung saan natutulog na ang karamihan. Ating nga makikita sa verse yung guard na nasa prison ay natutulog na. Dahil wala naman silang inaasahan na kahit anong mangyayari. Now, when Paul and Silas started to pray, something happened. Bakit? Bakit nga ba? Nung nagsimulang manalangin at umawit si Paul at si Silas, ay may nangyari.
Nung gabing iyon, si Paul at si Silas ay hindi lang nanalangin para sila ay ma-deliver, kumbaga makaligtas o makalabas. Dahil makikita natin na hindi sila umalis. Pero nung gabing iyon, pinakita nila kung sino, kung ano yung pananampalatayang nasa kanila, una, at kung sino ang pinaglilingkuran nila. Paul and Silas prayed with faith. Na kung saan yung pananampalataya na kayang mag-iba ng sitwasyon. Kayang baguhin kahit yung pinakamadilim na sitwasyon ay kayang baliktarin. Alam nyo, ang panalangin ay magiging makapangyarihan lang pagka ito ay may kasamang pananampalataya. Pagka ito ay sinasamahan ng paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon. Kung tayo ay mananalangin pero sa dulo ng ating isipan ay nag-aagam-agam ka, kung tayo ay dumudulog sa Diyos pero sa likod ng isipan mo ay nagtatanong ka kung kaya nga bang gawin ito ng Diyos. O I can assure you, kapatid, hindi yun, hindi gagawa ang Diyos. Hindi gagalaw ang Diyos. Dahil kung gagawin nating example ang paraan ng panalangin at pag-awit ni Paul at ni Silas, they prayed with faith. Na kung saan nanalangin sila to the point na naririnig sila ng mga kasama nilang prisoner. Now, yung type ng pananalangin na ito ay yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa panalangin. Ang panalangin na may kaakibat, na paniniwala at pananampalataya, doon sumasagot ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay sumasagot sa prayer that is filled with faith. Mararanasan lamang natin ang kapangyarihan ng Panginoon kung tayo'y nananalangin na may pananampalataya. Pero bakit nga ba tayo nananalangin? Ano bang ibig sabihin ng pananalangin? Ang prayer ay sabi sa dictionary, a devoted petition to God. Kumbaga isang malalim na paghibik o paghingi sa Diyos. And we pray because we believe. Kung tayo ay nananalangin lang para masabing nananalangin, ito'y magiging walang kabuluhan. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Pero pagka tayo ay nananalangin, we pray because we believe. Anong pinapaniwalaan natin? Bakit tayo nananalangin? We believe that God can change any situation. We believe that God can control any situation. Nananalangin tayo dahil alam natin na ang Panginoon ay may gagawin at ang Panginoon ay may ginagawa at ang Panginoon ang may hawak at may kontrol ng mga bagay na nasa ating kapaligiran. At nananalangin tayo dahil alam natin na tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin. That is faith. Yun ang pananampalataya na dapat nasa atin. When we pray and we believe that our God is with us. Now, hindi lang naman nanalangin si Paul at si Silas, kundi sila'y umawit. Kumakanta, nagsisimula silang umawit ng mga hymns. And they worship. They prayed and they worship until something happened. Alam niyo, isang bagay na magandang makita dito, yung midnight. Yung midnight na, ang ibig sabihin ang midnight ay isang parang temporal stroke, dividing yung previous na araw at yung araw na darating. At sa Bible times, ang midnight ay madalas na ginagamit for God divine intervention. Madalas ginagamit ito sa pagpapakita ng judgment, pagpapakita ng mga miracles. Ito yung nangyayari sa hating gabi. At yung senaryo ni Paul at ni Silas ay nangyari rin sa hating gabi. Isang malaking mirakulo ang nangyari, isang malakas sa pagkilos ng Panginoon na nangyari. At nung habang sila ay umaawit, habang sila ay nananalangin at umaawit, I can imagine na yung buong prison, kung iisipin niyo yung inner prison, ay sila ay nasa pinakailalim, nasa pinakababa ng kastilyo. At kung alam natin yung mga panahon na yan, yung mga prison ay may iba dyan ay may mga levels, may iba may mga sariling kwarto,
May iba naman yung talagang mga kahindik-hindik yung mga ginawang pagkakamali ay inilalagay doon sa pinakamadilim, yung hindi na halos napapasukan ng liwanag, hindi na halos inaabot ng tunog. Doon sila inilagay dahil sa kanilang ginawa. Pero hindi ito nakapigil sa kanila. Now, doon nandun sila sa kulungan, hindi sila nag-isip kung paano ba tayo tatakas? Paano ba tayo aalis? Ano bang gagawin natin? But instead, pinrioritize nila ang manalangin at magpuri at umawit, sumamba sa Panginoon. Mas inisip nila na ito yung perfect opportunity to pray. Ito yung tamang panahon para magpuri, sumamba sa Panginoon. Sa harapan sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng katahimikan dahil midnight, alam nilang maririnig sila. And they pray and they sing na kung saan hanggang lahat ng kanilang kapitbahay, sabihin natin kapitbahay, mga co-prisoners, ay naririnig at nakikinig sa kanila. Now, ano bang nais ipakita sa atin ang sitwasyong ito? Ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon, hindi natin alam ano man sitwasyon na meron tayo ngayon. We are being encouraged na i-prioritize ang panalangin at pagsamba sa Diyos. Tayo ay hinihimok na bago ka mag-isip ng ano ba dapat ang gagawin, ano ba dapat ang kailangan kong hiyakbang, manalangin ka muna. Manalangin, sumamba sa Panginoon, dahil alam mo na ang Panginoon ay may kayang gawin. Mas may kayang gawin kaysa sa iyong kayang gawin. Katulad ng ginawa ni Paul at ni Silas, hindi naman sila nag-isip paano sila tatakas. Ang inisip nila, paano sila mananalangin at paano sila magpupuri sa Diyos sa gitna ng kadiliman. And they did it with power. Dahil alam natin na nangyari, na-shake ang kulungan at sila'y nakatakas. Now, 3 bagay ang aking nais ibigay sa atin sa gabing ito. Na 3 bagay na maaring mangyari if we prioritize prayer and worship. Unang bagay, God can open door and loosen the chains. When we prioritize prayer and worship, pagkainuna natin ang pananalangin, pagtawag sa Diyos, pagsamba at pagpuri sa Diyos, yung mga pintuan na nakasara ay kayang buksan ng Panginoon. Ang mga chains o mga tanikala na nasa ating mga katawan ay kayang kalagan ng Panginoon. Kayang alisin ang kahit anuman na nagpipigil sa atin kung tayo lamang ay uunahin na manalangin at tumawag sa Panginoon. Magpuri, sumamba sa Panginoon. Open doors and loose chains signifies liberation, freedom, or no longer bound. Hindi kumbaga ang pag-alis ng mga chains, ang pagbukas ng mga pinto ay nagsisignify na ikaw ay hindi na bounded kung nasaan ka man. Tayo ay hindi na kailanman hawak kung saan man tayo naiipit ngayon, ano man ang nagpipigil sa atin. If we prioritize prayer and worship, we are no longer bounded dun sa mga bagay na nagpipigil sa atin. Kung ating lamang makikita at ating lamang sasampalatayanan na yes, minsan napapasok tayo sa kalalagayan na mahirap o sa mga may mga ugali tayo na hindi pa naaalis, may mga takot na hindi pa natin ma-overcome. Pero kapatid, mga kapatid, if we prioritize yung paraan ng pananalangin at pagsamba katulad ng ginawa ni Paul at ni Silas, ang Panginoon ay kayang tanggalin ng mga bagay na nag-hold you back. Kaya niyang alisin yung takot na nararamdaman mo
Kung ikaw ay may gustong bahagian ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay may gustong akayin na kaibigan o kapatid o kapamilya patungo sa Panginoon, pero natatakot ka na baka masabihan ka na, ayoko. Katulad nga ng ating kapatid, si Sister Annie. Di ba? Meron kang fear na baka pagka nag-share ka, ay biglag lumayo sa iyo yung mga kaibigan mo. Meron kang fear na baka pagka ipinakita mo yung pananampalataya mo, ay yung mga tao na nasa paligid mo ay magbago ng turing sa iyo. Pero when we prioritize prayer and worship, yung fear na nag-held back para mag-testify ka, yung fear na nag-held back para magsabi ka kung ano yung pananampalataya mo, yung fear na nag-held back para ibahagi mo yung pananampalataya mo, yung fear na nag-held back para mag-testimony ka dito sa harapan, yan ay lahat ay malulusen up. Yan ay maaalis at matatanggal sa atin. Dahil ang Panginoon ay kayang gumawa kahit pa sa pinakamaliit na pananampalataya. Basta may pananampalataya. Alam niyo, pagka ating nakasanayan na sa lahat ng bagay, ay ating uunahin na manalangin at sumamba sa Diyos. Yung mga bagay na gumugulo sa ating buhay, sa ating tahanan, sabihin natin sa ating opisina, yung mga nagpe-persecute sa atin sa opisina, sa eskwelahan. Pagka tayo'y nasanay na magsimulang manalangin at umawit sa Diyos, kaya yang alisin, hindi, kumbaga kaya yan baliktarin ng Panginoon. Kaya ng Panginoon na ibahin ang sitwasyon. We just have to worship and pray. Kailangan masanay tayong dumulog at tumugon sa Diyos. Masanay tayong makipag-usap sa Diyos. Masanay tayong nagpupuri at sumasamba every walk of our life. Ay kailangan makasanayan natin na sumasamba sa Diyos. Katulad ng nangyari dito sa ating teksto, nung nagsimula si Paul at si Silas na manalangin at umawit sa Panginoon, yung buong kulungan ay nayanig. To the point na kung saan yung mga pinto ay nasimulang mabuksan. To the point na kung saan yung mga shackles, yung mga chains na nasa kanilang mga kamay, kung meron man silang chains, at yung mga stocks na nasa kanilang mga paa, ay nagsimulang nagkalagan. Now that's the type of prayer and worship na kailangan nating asamin, mga kapatid. Na kung saan pagka tayo nagsimulang manalangin at umawit sa Panginoon, mararamdaman at mararanasan natin yung malakas na pagkilos ng presensya ng Panginoon. Na kung saan yung mga takot at mga kabigatan na nararanasan natin ay unti-unting nawawala. Yes, andyan pa rin sila. Hindi naman siguro mawawala ang problema sa ating buhay, yung mga trials and hardships. Hindi mawawala. Andyan pa rin. Pero when we start to pray and worship our God, nilalagay natin ang ating sight doon sa Diyos na may alam mo na may kayang gawin sa buhay mo. When we start to pray and when we practice to pray and to worship, tinatanggalan mo ng kapangyarihan yung mga bagay na yun sa buhay mo. Ano man mga bagay, mga stress, depression, anxiety, yes, mahirap yan. Karamihan ng mga kabataan ngayon, dumadaan sa mga ganyang bagay. Nai-stress, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety. Pero once na ma-recognize natin na hindi naman talaga natin kaya sa ating sarili, na hindi talaga wala tayong magagawa sa ating sarili, and we recognize na ang tanging paraan ay manalangin at tumawag sa Diyos, manalangin at sumamba sa Diyos,
Yung mga pinto na nakasara, yung mga kasalanan na nag-hellback sa iyo, yung mga kasalanan na nagpipigil sa iyo para umawit at kumanta sa Panginoon, lahat yan mawawala. Lahat yan magsisimulang malaglag. Pero andyan pa rin sila. Mga kabigatan, nandiyan pa rin. Pero now, hindi mo na sila nakikita. Nakatingin ka sa taas, at nagpapatuloy ka lang na dumadalangin at sumasamba. Bagamat may mga kabigatan, ako'y sasamba. Bagamat may yung isip ko ay medyo magulo, ako pa rin ay sasamba. Dahil alam mo, na may kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Tulad dito, hindi lang naman si Paul at si Silas yung nagsimulang makalagan, kundi yung mga kasama nila, yung buong prison ay nakalagan. At kung ating lamang makikita, kung tayo ay magpapasimulang lumakad at ating ilalagay ang ating sarili sa pananalangin at pagsamba sa araw-araw sa bawat oras ng ating buhay, ay makikita natin na ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Ang Panginoon ay ang biyaya at ang kalakasan ng Panginoon ay sapat. Masasabi mo na tunay nga na hindi nagkukulang ang Panginoon sa aking buhay. Dahil nagsimula kang tumawag sa Panginoon. Hindi mo na nakikita yung mga bagay na dating nag-held down sa'yo. Ang nakikita mo, yung kaluwalhatian ng Panginoon. At lagi ka nagpupuri sa Panginoon dahil wala ka na nakikitang stumbling block sa harapan mo. Alam mo, isang bagay na isang maganda dito, kung ating titignan, when we start to pray and when we start to worship, ang Panginoon, ang ating kaaway, ang diablo ay nagsisimula na ring manginig. Katulad nandito, yung pag-shake at pagbukas ng mga pinto at shackles, ang kaaway nagsisimula na ring mag-tremble. Dahil pati siya natatakot na hindi ka na niya hawak sa kanyang mga kamay. Hindi ka na kaya na kontrolin, hindi ka na niya kayang i-held back sa paggawa mo sa kalooban ng Panginoon. When we start to pray and worship, ang kaaway ay parang susubukan ka rin laging ibalik ng ibalik. Hindi mo kaya yan. Hindi yan dapat ang ginagawa mo. Hindi ka dapat nag-uubos ng oras sa gawain. Magtrabaho ka, may pamilya ka na kailangan buhayin. Hindi yan ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ang gawain. Yung trabaho ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Hindi. When we start to pray and worship, when we start to see how God moves sa buhay natin, yung mga sinasabi ng kaaway sa tenga mo, magsisimulang lumiwanag at mawala. At makikita mo, ang Panginoon ko nga ay kayang magpala sa aking buhay. Ang Panginoon ko nga ay kayang magpagaling. Ang Panginoon ko nga ay kayang magligtas. Ang Panginoon ko nga kayang magbigay ng kalakasan sa aking nanghihinang katawan. And you start to worship. Mga kapatid, alam niyo isang bagay na pilit itinatago ng kaaway sa atin o pilit na kinukuha sa atin ay yung na tayo ay we are no longer bound by Him. Hindi niya na tayo hawak. Yan yung isang bagay na ayaw niyang ma-realize ninyo. Yan isang bagay na ayaw niyang makita ninyo, na hindi niya na kayo hawak. The moment na tinanggap niyo ang ating Panginoong Kristo Jesus, you are free. Tinanggal na ng Panginoon yung mga strongholds sa iyo ng kaaway. Inalis na ng Panginoon yung mga bagay ng mga gawa ng kaaway sa buhay mo. At makikita lang natin lamang ito when we start to pray, when we start to worship. Pray with faith and worship. Sabi sa James 5 verse 13,
James 5, verse 13. Sabi dito, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Ano yung pinapakita sa atin ng tekstong ito? Pag ikaw ay may agam-agam, ikaw ay may pinagdaraanan, kung pagka ikaw ay may kabigatan, o kung ano man ang iyong nararanasan, pray. Ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay na ito, there is only one solution. Pray. Hindi mo kailangan lumuhod mula first floor hanggang dito sa fourth floor para pakinggan ka ng Panginoon sa iyong pananalangin. Hindi mo kailangan maglakad mula sabihin natin Binangonan hanggang dito sa Angono para makinig ang Panginoon sa iyong dalangin. Hindi mo kailangan magsakit sa iyong sarili, magpapako sa krus, magpenitensya para makinig ang Panginoon sa iyong dalangin. No. Kung ikaw ay may kailangan sa Diyos, kung gusto mong kumilos at gumawa ang Diyos sa buhay mo, pray. That is as simple as it is. You just need to pray. And pagka dumating ang panahon na tinugon, kahit pa hindi tinugon ng Panginoon ang dalangin mo, pero nagalak ang iyong puso, gumaan ang iyong puso dahil ikay nanalangin sa Panginoon, sumamba ka. Ibalik mo ang pasasalamat, ibalik mo ang papuri sa Diyos. Dahil naranasan mo, naramdaman mo ang kapayapaan ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin nun na wala yung mga problema mo, hindi naman ibig sabihin na wala yung iniisip mo, yung mga bills na hindi pa rin nababayaran, hindi yan nawawala. Pero you have peace. Because you know God is in control. You know God, and ikaw ay nananalangin sa Diyos na gumagawa at may ginagawa. Lalo pa siguro kung yung dalangin mo ay sinagot ng Panginoon. When you pray at nakita mong sinagot ng Panginoon, isigaw mo ang papuri sa Panginoon. Ubusin mo yung kalakasan mo sa pagbabalik ng papuri sa Panginoon. Dahil yung pinapanalangin mo ay sinagot ng Panginoon. At the same time, kung hindi man, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Ibalik mo pa rin ang pagsamba sa Panginoon. Dahil alam mo kahit hindi man ito sinagot ngayon, o hindi na kahit kailanman sinagot, alam mo na ito ang kalooban ng Panginoon. And you worship. Kung tayo ay matututo lamang sumamba sa bawat aspeto ng ating buhay, walang mabigat na mangyayari. Kumbaga walang bagay tayong hindi malalagpasan. Kung matututo tayong manalangin, matututo tayong sumamba at tumawag sa Diyos, walang bagay na hindi natin kayang lagpasan. Sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 16, First Thessalonians 5. Rejoice always. Pray without ceasing. Sa 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always. Ito ba ay pagka nasa mabuti tayong kalalagayan lamang? Ito ba ay kung ang Panginoon ay tumutugon lamang sa ating mga dalangin? Ito ba ay pagka maliwalas ang ating kalalagayan, maliwalas kumbaga, walang problema ang ating buhay? No. Ang sabi dito, rejoice always. Kahit man nasa gitna ka ng valley sa buhay mo ngayon, kahit man ikaw ay wala sa mountain top mo, at ikaw ay sumusuong sa valley of death, rejoice. At habang ikaw ay nagre-rejoice, at habang ikaw ay umaawit at sumasamba sa Panginoon, manalangin ka.
na i-deliver ka ng Panginoon palabas sa valley of death. Ilabas sa valley ng mga kabigatan at pagsubok. Pray without ceasing. Pray na manalangin ka ng walang humpay. Naranasan na ba nating manalangin na yung boses na natin yung nag-give up sa pananalangin? Habang nagpupuri tayo nananalangin, naranasan na ba natin na hindi yung kumbaga yung sariling katawan mo na yung nag-give up? Dahil sa desire mo na manalangin at mapuri sa Panginoon. Dumating ka na ba sa point na meron kang desperation sa isang bagay at gustong-gusto mo itong ipanalangin? To the point na gabi-gabi, oras-oras, minuminuto, pagka may panahon ka, hindi may panahon ka, binibigyan mo ng panahon ang pananalangin. Alam niyo mga kapatid, isa na isang bagay na kailangan nating matutunan. Huwag tayong manalangin pagka may panahon tayo. Huwag lang natin sabihin na, mamaya mananalangin ako kasi free time ko. Mamaya mananalangin ako kasi hindi naman busy. Mamaya siguro mananalangin ako kasi hindi naman ako pagod ngayon. No. We pray because we want to talk to God. Huwag mong hanapan, huwag ka lang makipag-usap sa Panginoon kung saan yung free sa'yo. Makipag-usap ka sa Panginoon, gawan mo ng paraan para magawa mo makapag-usap sa Panginoon. Magawa mong magpuri, magawa mong sumamba sa Panginoon, bigyan mo ng panahon. Bigyan mo ng oras, tuunan mo ng oras ang pananalangin at pagsamba sa Panginoon. Kahit sa sarili mong bahay, kahit sa sarili mo lang kwarto, kahit ikaw lang na mag-isa. Bigyan mo ng oras. Huwag mong hayaan yung oras yung magbibigay sa'yo ng chance para manalangin at sumamba sa Panginoon. Dahil hindi ka kahit kailan bibigyan ng oras ng panahon para manalangin at sumamba sa Panginoon. Dahil ang mundong ito, ay ang target niya ay ubusin ang panahon ng mga mananampalataya. Ubusin ang buhay ng mga mananampalataya para magtrabaho, abutin yung mga pangarap, ubusin yung 24 hours. Alam niyo, pag 24 hours, meron lang tayong 24 hours sa isang araw. At 8 hours doon, tulog tayo. So, ilang oras na lang yun. Then, pagkagising mo, after 8 hours, kakain ka pa. Bawas na naman yung oras mo. Agahan. Tapos papasok ka, magbabiyahe ka. Ilang oras yung biyahe? Nung panahon ko, nung pumapasok ako sa Makati, 2 oras bago ako makarating sa Makati. Mula Antipolo, ewan ko lang ngayon. Sa tindi ng traffic, baka mga 3 hours na or 4 hours. So sa 24 hours mo, nakagamit ka na ng ilang oras. Pagdating mo sa trabaho, 8 hours ka pa magtatrabaho. Total of 16 hours ka na. Nagamit na yung oras mo. Natutulog ka pa lang, nauubos na yung 24 hours mo. Ngayon, ginagamit mo naman para sa trabaho na 9 hours. May 1 hour break. Doon ka mananalangin sa 1 hour break. 1 hour break, ano bang ginagawa pagka may 1 hour break? Kumakain. Pagka mga call center, magtatry matulog. Magpapahinga. Kasi pagod sa biyahe. Doon mo isisingit. Baka habang nananalangin tayo ay hindi natin namamalayan, humihilik na pala tayo. Or baka yung pananalangin ang kaya natin gawin ay yung kasabay ng pagkain habang tayo para pagpalain ng Panginoon ang ating pagkain, pagpalain ng Panginoon, bigyan ng kalakasan ng ating katawan para tayo makapagpatuloy sa nalalabing oras ng araw. Doon na lang ba tayo nananalangin? Doon na lang ba tayo sumasamba sa Panginoon? Yung 1 hour. Yung 1 hour na yun, divided pa sa 30 minutes na lunch, na pagkain, tas 30 minutes na kung ano pa yung pwede mong gawin. Minsan wala pang 1 hour. Dahil ang dami mong task sa opisina, wala pang 1 hour, 45 minutes ka pa lang nagbe-break, or 30 minutes pa lang, pagkatapos mong kumain, sipilyo lang ang pahinga. Inom lang ng tubig ang pahinga, uupo ka na naman. Haharap ka na naman sa trabaho mo. Magsisimula ka na namang magtrabaho. Then another 4 hours, mauubos. Then babiyahe ka na naman.
Pag makakauwi ka sa bahay, alas 7, alas 8, maghahapunan ka, papahinga ka. Ano nang nangyari sa 24 hours? Nasaan yung panahon natin para manalangin at sumamba sa Panginoon? Kung ating gagawing example, yung si Paul at si Silas, hindi sila nanalangin kasi yun yung convenient na oras para sa kanila. Actually, hindi convenient na oras yun dahil 12 midnight. Tayo nga, di ba, pag kami nagvi-video pagdating ng alas 11 ng gabi at napakaingay, nagagalit na tayo kasi gusto na natin magpahinga. Pero si Paul at si Silas, hindi yun yung convenient time sa kanila. Pero they pray. They worship, they sing hymns sa Panginoon. Dahil Dahil gusto nilang tumawag, dahil gusto nilang makausap ang Panginoon. Gusto nilang magpasalamat sa Panginoon. Sa gitna na kung saan sila ay nasa kulungan. Saan sila ay dahil gusto nilang ibalik ang pasasalamat sa Panginoon. Alam niyo, si Paul at si Silas noon, can imagine na inaantok din sila noon dahil bugbog sarado yung katawan nila. Bago sila ipasok doon sa inner prison, binugbog sila. Sugat-sugat yung katawan nila. At kung inyong iisipin, hindi mo talaga kakayanin tumagal hanggang alas 12 dahil pagod na yung katawan mo sa pagbugbog. Pagod na yung katawan nila, pero hindi. Isinantabi nila yung sakit na nararamdaman ng katawan nila. Dahil yung puso nila ay nagagalak, yung puso nila ay gustong tumawag sa Diyos, they see to it na sila ay tatawag sa Diyos. Nung oras na yun. Kung saan, yung mga kasama nila ay hindi rin nagalit sa kanila. Ating makikita yung mamaya. Sabi sa Philippians 4 verse 6 to 7, verse 6 to 7. Ito yung familiar na verse sa atin. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Now when we pray, when we worship, when we sing songs, ang kapayapaan ng Panginoon ay napupunta sa ating puso. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nagsisimulang bumalot sa atin at yung mga bagay na itinadalangin mo ay bigla na lang gumagaan. Yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan ay bigla na lang nawawala. Hindi nawawala in a sense na wala na, pero hindi mo na siya pinoproblema. Yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo ay parang unti-unting inaalis ng Panginoon. That is the power of prayer and worship. Kung atin lang lagi matututunan ito. O I can imagine, walang bahay na magiging tahimik. Walang bahay-sambahan na tahimik dahil lahat ay may katagumpayan na naranasan sa Panginoon. Lahat ay may testimony. Makukulangin yung oras natin para sa testimony at song offering dahil ang daming gustong magpatotoo ng gawa ng Panginoon. Dahil nagsimula kang manalangin at sumamba sa Panginoon at nakita mo, nabuksan sa mga mata mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nabuksan sa mga mata mo na ang Panginoon ay may ginagawa pala. Na ang Panginoon ay kumikilos pala sa buhay mo. Yung mga bagay na akala mo, nasan ang Panginoon? Nasan ba ang Panginoon sa mga nangyayari sa akin? When we pray and when we worship, kayang buksan ng Panginoon ang mga mata natin. May ginagawa pala ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi pala ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi pala ako nakakalimutan ng Panginoon. Hindi pala niya ako iniwan nung ako'y nalugmok. Kung bagkus ako'y kinarga at binuhat niya. Nagsisimulang mabuksan sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nagsisimula mong sabihin
Nagsisimula kang magpuri at sumigaw ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Dahil ano? You started to pray. You started to worship. At walang makapigil sa iyo dahil nandun ka na sa lugar na kung saan ang Panginoon ay kasama, nararamdaman mo na ang Panginoon ay kasama mo. Kaya, nawa sa gabing ito mga kapatid, huwag lang nating hintayin ang oras ang magbigay ng panahon para tayo manalangin at sumamba sa Diyos. Bigyan natin ng oras. Let's see to it. Doon sa ating 24 hours a day, ay kaya nating maglaan ng panahon para magsumamba, kausapin, manalangin sa ating Panginoon. Dahil pag yun ang ginawa natin, the God who can change any situation, the God who can control any situation, ay the same God na nasa buhay ninyo bawat isa. He's the same God na nagligtas sa bayan ng Israel, naghahati ng dagat na pula. He's the same God na kumausap kay Moses sa burning bush. Nagpakain sa Israel sa wilderness. He's the same God na nasa buhay ninyo. Kailangan nyo lang matutong tumawag at sumamba sa Diyos na yan. And when you do that, God can do marvelous and miraculous things. Hindi mo mapipigilan ang pagkilos at paggawa ng Panginoon. Magugulat ka na lang na ang dami na palang ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa buhay mo. Sa buhay natin. Now, second, when we start to pray and worship, God can turn enemies on themselves. Ito'y napakagandang bagay na makita. Now, when we prioritize na sa pagtawag sa Panginoon, pagka inuna natin ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, yung mga kaaway natin ay kayang guluhin ng Panginoon. Yung mga bagay na nagpapagulo sa iyo ay kayang guluhin din ng Panginoon. Kung atin titingnan sa Old Testament, sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 15 to 17. Second Chronicles chapter 20. Verse 20 pala, rather. Second Chronicles chapter 20, verse 20 to 23. Sorry. Sabi dito, so they rose early in the morning and went out in the wilderness to Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Sabi sa 21, and when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness. As they went out before the army and were saying, praise the Lord, for his mercy endures forever. Sabi sa 22, now when they began to sing and praise the Lord, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah. They were defeated. Sa 23, for the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Dito sa story na ito, si King Jehoshaphat, siya ang hari ng Judah ng time na ito, ay tumawag sa Panginoon dahil ang Ammon, Moab at Mount Seir ay nagsasabing aatakihin sila. Gigirahin sila. Now, si King Jehoshaphat ay nagsimulang tumawag sa Panginoon. At siya ay nagsabi na, di ba ikaw ang Diyos ng langit at lupa? Ito ang iyong bayan ay marapit ng masira.
Hindi namin kakayanin pagka ang tatlong bayan na ito ay lumusob sa amin ng sabay-sabay. Hindi namin kayang gawin yun. Maliit na bayan lang kami. Nahati pa nga sila, di ba? Yung Judah and ang northern part ng Jerusalem. But yung mga panahon na sila'y tumatawag sa Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jahaziel at nagsimula siya mag-testify, mag-prophesy. At sabi niya sa verse 15, sa 15 to 17 to, and he said, "Listen, all of you Judah and the inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid." Praise the Lord. "Nor dismayed because of this great multitude." Gano kagaan na marinig sa Panginoon mo na nung ika'y tumatawag sa Kanya, nagsasabi nga na, "Panginoon, hindi namin kakayanin pagka sila'y lumusob na sabay-sabay. Maliit lang ang aming puwersa. Kami ay ma-overwhelmed. Mamamatay kami." At nung narinig ito ng Panginoon, they start, bago sila mag-isip ng kahit anumang mga plano, at ito dapat gawin natin, ito dapat ang gawin natin, hindi sila nag-formulate ng plano. Instead, ang Haring Jehoshaphat ay tumawag sa Panginoon. Hindi siya nag-isip na ano bang dapat natin gawin, paano ba natin ito malulusutan. No, he believed. Meron siyang faith na ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay may kayang gawin. Kaya naman siya'y tumawag at sinagot ng Panginoon ang kanyang pagtawag. Sabi ang Panginoon, "Haring Jehoshaphat, huwag kang mangamba. Huwag kang matakot." Alam niyo, salitang huwag kang mangamba at huwag kang matakot ay ang hirap pagsamahin dahil alam mong mabigat yung nangyayari. Huwag kang mangamba dahil paano kung hindi mangangamba? Tatlong bayan ang aatake sa amin, napakaliit ng bayan namin. Huwag akong matakot. Huwag akong ma-dismayed, huwag akong mawalan ng loob. Paano? Pero siya'y tumawag sa Diyos. Alam niyo, itong sabi ng Panginoon, "For the battle is not yours." Ang laban na to ay hindi mo laban, Haring Jehoshaphat. Ang Ammon, Moab at Mount Seir ay nag-declare ng gera, nag-declare ng laban, hindi sa iyo, kundi sa Diyos mo. Hindi ikaw ang kinalaban nila, kundi ang Diyos mo. Ang Diyos ng Israel ang kinalaban nila. Sabi, "For the battle is not yours, but God's." Gaano kagandang declaration na ito na hindi mo na kailangan mangamba, ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para ikaw ay lumabas na victorious. Sa ating buhay, mga kapatid, have we prayed na, "Panginoon, ano bang gagawin? Ano bang dapat naming ihakbang? Ano ba ang dapat naming ilakad? Ano ba ang dapat namin sabihin?" At ang Panginoon ang magsasabi, "Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Ang Panginoon ay kasama mo. Ako ay nasa iyo. Ang Panginoon ang gagawa pagkat hindi mo to laban." Pagka tayo may binabahagian ng salita ng Panginoon, pagka tayo ay may inaabot, may pangamba. Na baka mamaya kasi hindi naman talaga niya naiintindihan. Baka hindi niya nakikita. Baka hindi mabait lang talaga siya. Hindi binibigyan niya lang ako, ayaw niya lang ako mapahiya. Huwag kang matakot. Pagka ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, pagka ikaw ay lumalakad at sinusunod ang mga utos ng Panginoon, do not be afraid. Yung battle na kinakaharap mo, yung mga bagay na kinakaharap mo sa buhay mo, hindi mo yan laban lang. Hindi yan sa'yo. Yan na ay para sa Panginoon. Kung ang mga battle na yan ay nagsimula dahil ikaw ay nagsimulang lumakad sa Panginoon at nagsimulang ipagamit ang buhay mo sa Panginoon, that battle no longer belongs to you.
Yung laban na yan ay laban na para sa Diyos. Laban na ng Diyos. Hindi mo na yan kailangan pag-isipan pa. Ang kailangan mo lang ay lumakad. Ang kailangan mo lang ay sumunod. And after that, God can do His wonders. Kayang kumilos at gumawa ng Panginoon. Tulad dito sa nangyari sa kwento na to ni Haring Jehoshaphat. At nag-assign siya. Nag-assign pa siya ng mga, di ba sabi sa verse 22, na nag-assign siya ng mga aawit at magpo-proclaim ng praise the Lord for His mercy endures forever. Bakit? Paano nila nasabi yun? Because they have, kumbaga meron silang proof. Meron na silang pinangahawakan na ang Panginoon ay kasama nila, na ang Panginoon ang lalaban para sa kanila. Hindi, kayang-kaya nilang i-declare na ang Panginoon ay mahabagin at sa buong panahon. Ang kanyang habag ay pang buong panahon. Kaya nilang i-declare ang kabutihan ng Panginoon dahil nararanasan nila. Nakita nila at pinaalala sa kanila na ang laban na ito ay hindi nila laban, kundi laban ng Panginoon. At nung nangyari na nga, hindi sila bumunot ng kahit anong tabak, walang kahit anong dugo ang nag-spill sa kanila. Ni Pawi siguro, baka wala. Or siguro pinagpawisan sila, kakasigaw, kakapuri sa Panginoon na, praise the Lord! For His mercy endures forever. Kasisigaw ng kasisigaw, pinagpapawisan sila na yung puso nila nagagalak na magsabi na ang mercy ng Panginoon ay nag-i-endures habang buhay. At yung mga kalaban nila, pagsilip nila, patay na. Ubus na. Sila mismo ang nagpatayan sa kanilang mga sarili. Kung paano ginawa ng Panginoon ay ang Panginoon ang may kayang ang Panginoon lang ang kayang gumawa noon. Kayang gawin nyo ng Panginoon noon, at I can assure you, kaya rin yung gawin ng Panginoon ngayon. Kung kayang guluhin ng Panginoon yung mga kaaway ng Israel para sa ikabubuti ng Israel, paano pa kayang ayusin ng Panginoon yung gumugulo sa buhay mo? Kayang alisin ng Panginoon yung gumugulo sa buhay mo? Kayang alisin ng Panginoon yung nagbibigay ng kabigatan sa buhay mo? When we start to pray and worship, yung akala ng kaaway ay talo ka na, nagsisimula pa lang pala. Yung akala ng kaaway ay you're down for the 10th count, magugulat siya, pabaliktad ang bilang. Pababa ang bilang. Imbis na patalo ka na, bakit papanalo ka pa? Because you worship a God na hindi nalilimitahan ng ating kaisipan. Hindi nalilimitahan ng ating kayang gawin sa ating buhay. Hindi nalilimitahan ng sirkumstansya ng buhay. Nananampalataya tayo sa Diyos na nasa labas ng lahat ng mga bagay na yan. At kayang i-mix, galaw-galawin yung mga circumstansya for your good. You just have to pray and worship. Kailangan lang tayo maniwala at manampalataya. Manalangin, sumamba. Alam niyo, ang buhay ng isang tunay na mananampalataya, ang isang buhay na isang tunay na mananampalataya ay punong-puno ng pananalangin at pagsamba sa Panginoon. Ang buhay na yan, ang buhay na ito, ang buhay na meron sa atin ngayon, ay dapat napupuno ng pananalangin at pagsamba sa ating Diyos. Dahil ang Panginoon ay hindi rin naman nagkulang sa atin. Now, kung atin lang mo makikita, yung sitwasyon nito na Haring Jehoshaphat, ay naman talagang mahirap. Pero, yung mga bagay, di ba nga, sabi nga ni Joseph, yung mga bagay na inisip nyo para ng masama para sa akin, ito'y ginawang mabuti ng Diyos.
Ang mga iniisip ng tatlong bayan na to, marami tayo. Kayang-kaya nating gapiin ang bayan ng Juda. Kayang-kaya nating atakihin ang bayan ng Juda, ang bayan ng Jerusalem. Kayang-kaya nating i-take ang Juda. They don't know na ang kaaway nila ay hindi ang Juda. Ang kaaway nila ay ang Diyos. Ngayon din naman sa atin, kung tayo ay may mga binabahagian, kung tayo ay may mga sinesharan, ipatuloy mo lang, kapatid, ang pagbabahagi. Ipatuloy mo lang, kapatid, ang pag-encourage, ang pagpapakita ng pananampalataya mo, pag-introduce ng pananampalataya mo, and let God do the rest. Kayang gawin ng Panginoon yung sitwasyon na kung saan nagsasabi na, madalas sa mga matatanda, alam nyo pagka matatanda na talaga ang sinesharan, lalo pagka tumanda na sila sa pananampalataya nila, ay ang laging sasabihin yan ay, hindi ko na kailangan yan. Dito na ako tumanda, dito na ako mamamatay. Yan ay number 1 na maririnig mo sa mga tumanda na sa pananampalataya na meron sila. Pero hindi naman yun ibig sabihin na hindi kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon. Hindi naman ibig sabihin nun na sila lang ang nagsasabi nun, hindi pa ang Diyos ang nagsabi nun. Dahil ang Panginoon ang nagsabi, kaya niyang baguhin ang kahit anong sitwasyon for your good. At kung talagang nais mong abutin ang isang tao, nais mong kumbaga ibahagi ang iyong pananampalataya sa isang tao, declare your faith. Ibahagi mo lang ito. At hayaan mo ang Panginoon na gumawa at kumilos. Magtanim ka na magtanim at hayaan mo ang Panginoon na magdalig. Hayaan mo na ang Panginoon ang kumilos at gumawa. Dahil hindi natin alam kung paano gagawa at kikilos ang Panginoon. We just have to pray. At kasi sasabayan mo ng pananampalataya, sasabayan mo ng pagpupuri sa Diyos. Kaya mong sabihin na, I know who holds tomorrow. For I know that He holds my hand. Tuwing lalabas tayo, tuwing mag-share, tuwing pupunta sa Bible study, o kaya mong sabihin na, I know my God, He holds tomorrow. And I know my God holds my hand. And I can declare it. Kaya kong sabihin sa harapan ng mga tao na my God is good. Mabuti at tapat ang aking Panginoon. At kahit anuman ang nangyayaring sitwasyon, kaya niyang baguhin ang nangyayari. Pangatlong bagay, ito yung, kumbaga yung naging sagot ng guard dun sa kulungan. When a believer prioritizes praying and worship, God can touch unbelievers to be converted. Kung ang Diyos, kung ang isang mananampalataya ay pinaprioritize ang pananalangin, pagsaliksik sa Panginoon, paghanap ng kalooban ng Panginoon, at pagsamba sa Panginoon, yun, that same testimony, at nakikita yan ng mga tao sa paligid mo, kayang mag-convert ng Panginoon. Isang bagay na kailangan lagi sa ating ipinapaalala that we need to be vocal. Ako'y natutuwa sa mga kabataan ngayon, nagsisimula silang magbahagi. Nagsisimula silang ipakita ang kanilang pananampalataya. Dahil ano? Dahil they have seen and heard. Dahil naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon. Ginagamit nila ang buhay nila sa pag-abot sa mga kapwa nila kabataan. They are vocal. Tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan natin maging bukas. Kailangan natin maging mapagsalita sa ating pananampalataya. Kumbaga, kailangan lahat ng lumalabas sa ating bibig ay pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Lalo sa harapan ng mga unbelievers. Dahil I can imagine, nung si Paul at si Silas ay nagsimulang manalangin at sumamba sa Panginoon, nagambala nila yung mga natutulog na kapwa nila prisoners. Pero hindi sila nagalit. Anong nangyari? Nakinig sila. And I can imagine na siguro,
yung mga prisoners din na nandun, ay nagsimulang manampalataya sa Diyos. O kaya nagkaroon sila bigla, ito yung sarili ko lamang naman na interpretasyon, kumbaga pagkakaintindi. Dahil dito hindi naman nasaad na nagalit o kasi isipin nyo nabuksan ang pintuan ng kulungan at nakalagan ang kanilang mga chains, yung kanilang mga stock sa paa ay natanggal. Anong unang bagay na papasok sa isip ng isang preso? Tumakas. Di ba? Tumakbo, palayo. Bukas na yung pinto, labas na tayo. Paano na tayo? Hindi, takas na. Subukan mong gawin yan sa New Bilibid Prison. Buksan mo lahat ng pintuan. Kung hindi magtakbuhan yung mga tao na yung palabas. Nag-aasam yan na lahat sila ay makatakas. Nag-aasam yan na lahat sila ay makaalis doon sa kulungan. Pero ano nangyari? They listen. Nanatili sila. Nakita nilang natanggal yung mga chains sa kanilang mga sa paa, sa kamay, yung pintuan nila bumukas. Pero hindi sila umalis. They were listening to Paul and Silas giving praise. They are listening to Paul and Silas praying sa Panginoon. At kung tayo ay ganun din, kung tayo lamang ay magiging vocal, kung tayo ating hindi i-held back, kung tayo nasa gitna ng mga unbelievers, hindi natin i-held back yung pagpupuri at pananalangin sa Panginoon, what God can do? Kung sa mga preso nga na nandun sa panahon na yun, ay nagawang hawakan ng Panginoon ang kanilang mga puso na huwag umalis, bagkus makinig. Paano pa? Ngayon. I can imagine na sila rin naman ay nagsimulang magtaka at nagtanong din, paano ba sila maliligtas? Bakit ba ganyan magpuri at sumamba ang dalawang taong yan? Nagkaroon siguro sila ng ano bang tawag dito, yung curiosity, kung bakit ganun na lang. Ba't sa gitna ng kalalagayan nila, nagagawa pa nilang sumamba, magsabi ng, Hallelujah, Abba Father, salamat Panginoon, nagagawa pa nilang magpasalamat sa Panginoon, sa Diyos nila, nandyan na nga sila, naka-shackles na sila. Yung paa nila, hindi na nila may galaw kasi nandun, nakaipit na. Nagagawa pa nilang magpasalamat. Yun ang isang bagay na tayo mga mananampalataya ay kailangan ang buhay na ito ay maging testimony natin sa ating mga unbelievers na kasama. Na kailangan, when they see us, they see Christ. Na pagka tayo kasama nila, nararamdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. At magagawa lang lamang natin to pagka tayo ay nangunguna sa pananalangin, pagsamba sa gitna ng mga unbelievers. Alam niyo, isang magandang bagay na pwede natin makasanayan. Pag nasa gitna ka ng sitwasyon, lalo pag ang mga unbelievers, at nagsisimula silang magsabi sa'yo na, alam mo ba, ganito yung nangyayari sa bahay namin? Alam mo ba, ganito yung nangyayari sa buhay ko? Alam mo ba, ganito. Start to say, let's pray. Idulog natin yan sa Panginoon. Manalangin tayo, sumamba tayo sa Panginoon. Dalhin mo sila sa pananalangin at pagsamba sa Panginoon. At pagka ito yung nakikita nila, magkakaroon sila ng desire na ano bang meron sa pananampalataya ng taong ito. Bakit na lang sa lahat ng bagay, kahit sa kahirapan, he prays, he worship. Napakagandang testimony. Sa kagitna ng kahirapan, sa kagitna ng kabigatan, sa kagitna ng kaguluminahanan, sa depression, sa anxiety, at sa anumang mga bagay, we pray, we worship. At sa gitna ng victory, we pray pa rin, we worship even more. Di ba? Dahil ito ang buhay ng isang mananampalataya. And pagka tayo ay ganito rin makitungo pagdating natin sa labas. God
can touch unbelievers' life. Pwedeng gumawa ang Panginoon na magbigay ng curiosity sa kanila. Ano bang meron sa taong to? Ano bang meron sa pananampalataya niya? Bakit ganyan na lang siya? Manalangin at sumamba sa Diyos. Sino ba yung Diyos niya? Ano ba ang kayang gawin ng Diyos niya? Gusto kong malaman na makita ang kayang gawin ng Diyos niya. Anong nag-held back sa Panginoon para ipakita sa Kanya na yung Diyos ng kaibigan mo, yung Diyos ng kasama mo, ay tinatawag ka lang, nag-iintay lang. Yan isang bagay na kailangan natin laging maintindihan at maranasan na hindi itago ang pananampalataya na nasa atin. Dahil pagka ito itinago mo, walang makakalam, syempre. Hindi magiging pagpapala sa iba. I believe and I know na ang Panginoon ay may ginagawa sa inyong mga buhay. Amen? Walang kahit sino man dito magsasabi na, walang ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Ano pang ginagawa mo rito? Kung gayon. Bakit ka pa nagpapakapagod, umakyat ng 4th floor, magbiyahe, magpuyat? Diba? Gumising ng maaga pagkalinggo? Kung walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. I believe and I'm assured na ang Diyos ay may ginagawa bawat isa sa atin. At I believe and I'm sure na kaya mong ipakita iyon sa mga tao sa paligid mo. Kaya mong iparamdam sa kanila na ang Diyos mo ay may ginagawa sa iyo. Kaya mong sabihin sa kanila na ang buhay ang Diyos. Alam mo, sa mundo na kung saan wala ng Diyos, tayo ang kailangan ay mga taong nananampalataya sa Diyos. Ang mundo ay kumbaga, unti-unti nang tumatalikod sa Diyos. Unti-unti na silang, kumbaga, hindi na naniniwala. Dahil sa mga nangyayari sa mundo. Mas kailangan tayo na mga anak ng Diyos na ipakita na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay totoo, unang-una, at ang Diyos ay buhay. At ang Diyos ay may ginagawa at may gagawin at may kayang gawin sa buhay nyo. We just have to be vocal. Wag lang nating itago, wag lang nating hayaan na sa atin lang. Pagka nasa gitna ka ng mga unbelievers magsasabi ka na magtatago ka pa para lang manalangin. Pakita mo na nananalangin ka. Pakita mo na nagpupuri ka sa Diyos. Parinig mo ang pagpupuri sa Diyos. Hayaan mo yung mga pagpupuri at pananalangin, pagsamba mo sa Diyos, ang maging testimony mo sa mga unbelievers sa paligid mo. And who knows kung anong kayang gawin ng Diyos. Tulad na nangyari doon sa jail guard. Dahil si Paul at si Silas ay naging vocal at dumulog sa Diyos, yung guard na dapat kikitlin na sa kanyang buhay ay naligtas. Hindi lang siyang naligtas, kundi ang kanyang buong sambahayan ay naligtas. Hindi na natili sa kanya yung kaligtasan. Alam mo dito, kung itutuloy natin sa verse 31, nung tinanong ng jail guard na, "Sirs, what must I do to be saved?" Sabi doon sa 31, so they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." I can imagine, nung sinabi yun ni Paul at ni Silas doon sa jail guard, hindi siya nagdalawang isip na maniwala. Bakit? Nakita niya. Nagkaroon ng miracle sa gitna ng hating gabi at nabuksan yung mga kulungan na wala man lang nagbubukas. Yung mga shackles na nakapadlock ay nagsibukasan lahat. Hindi, magtataka pa ba ako? Magtatanong pa, magdadalawang isip pa ba akong maniwala sa dalawang taong ito? Hindi na. Yes, I believe. At ang nangyari? Nanampalataya ang kanyang buong sambahayan. Hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang buong sambahayan. Gayon din tayo. I believe na ang Panginoon ay pinakita at nagpapakita ng signs and wonders sa ating buhay. Ang Panginoon ay gumagawa at kumikilos sa atin sa mga bagay na minsan hindi natin maipaliwanag.
doon pa lang we can say, we believe. At kaya nating sabihin din with confidence na kung ako ay nanampalataya, ano ang kayang gawin ng Panginoon sa aking family? Ano ang kayang gawin ng Panginoon sa aking mga kaibigan? Ano ang kayang gawin ng Panginoon sa mga tao sa paligid ko? Sa aking mga katrabaho? If I can believe, so can they. Kailangan lang nilang makita. Kailangan lang nilang maranasan. Paano nila mararanasan? Pamanggitan mo, ko, tayo. Pero hindi natin magagawa yon kung hindi tayo saturated sa pananalangin at sa pagsamba sa Diyos. Hindi magiging living testimony ang ating buhay ng Panginoon kung ang ating buhay ay nananatiling nakatago. Kung ang ating buhay ay nananatiling mananampalataya sa kwarto. Mangyayari lamang ito kung magsisimula tayong lumabas. Magsisimula tayong mag-declare. Magsisimula tayong magsabi. At maging vocal sa ating pananampalataya. Isang bagay na kailangan natin lagi maintindihan, lagi maalala, na in any situation, kailangan nating ilagay ang Panginoon lagi sa una. We always need to put God first. Sa panong paraan? We pray. Bago tayo humakbang, bago tayo mag-decide, bago tayo mag-isip ng sarili nating plano, hingin natin ang kalooban ng Diyos. Hingin natin na kung ano man ang nais gawin ng Diyos, gabayan tayo ng Diyos, manalangin at sumamba sa Diyos bago tayo lumakad sa ating mga sariling mga lakad. Kailangan natin makasanayan na ang buhay natin ay hindi gagalaw kung ang Diyos ay hindi magpapagalaw sa atin. Kung hindi tayo makakilos kung hindi natin alam, kung hindi tayo sigurado na kalooban ba ito ng Diyos. Kailangan natin makasanayan na laging hinihingi ang kalooban ng Diyos. At wag nating hayaan yung mga taktika ng kaaway ay mag-held back pa sa atin. Wag mong hayaan na matanikalaan ka pa uli ng mga taktika ng kaaway. Kinalagang ka na, kapatid. Wala nang kapangyarihan ng kaaway sa iyo. Wag mong hayaang declare it. Na enemy, you don't have power over me. Satanas, nasa ilalim ka na ng aking mga paa. O kung kaya mong i-declare yan, kapatid, walang imposible. Maraming kayang gawin ng Panginoon. Kailangan mo lang ideklara na ang iyong kaaway ay nasa ilalim na ng iyong paa. At wala na siyang magagawa sa buhay mo. Na kahit kailan, hindi na kaya pang yanigin ng kaaway ang pananampalataya mo. Dahil pinaprioritize mo ang pananalangin. Bakit nga ba tayo nananalangin? Dahil kinakausap natin ang ating Panginoon. Hinahanap natin ang kalooban ng ating Panginoon. At pag yan ay nakasanayan natin, walang kahit anong kayang gawin. At kaya mong sabihin, get behind me, Satan. I am a child of God. Kaya mong ideklara, kaya mong proudly sabihin na ako ay anak ng Diyos. Kailangan lang natin maintindihan. Kung maiintindihan natin yan, mga kapatid, masasabi natin ng may confidence, may boldness na I am a child of God. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Yun lamang ang aking naisibahagi at aking inaanyan ng bawat isa na makatayo. Nawa sa gabing ito, mga kapatid, pag ating pag-uwi ay ating ma-exercise o masimulan na i-prioritize ang pananalangin at pag-awit sa Diyos. Bigyan ng panahon ang pagsamba, pananalangin. Huwag lang hintayin ang panahon na magbigay ng
panahon sa iyo, kundi ikaw mismo ang magbigay ng panahon at hayaan mo na ang buhay ng Panginoon ay makita sa buhay mo. And then, you can proudly say na ikaw ay anak ng Diyos. Anuman ang sinasabi ng kaaway, kaya mong sabihin na, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Wala ka ng magagawa sa aking buhay. Dahil ako ay anak ng Diyos at ang Diyos ay kasama ko. Kaya mong ideklara yan, kapatid. Kaya mong ideklara kung tayo lamang ay magiging saturated sa pananalangin at pagsamba sa Panginoon. Ating awitin ng isang awit nagsasabing, sovereign over us. Ating ideklara ang kaluwalhatian ng Panginoon. Anuman ang sitwasyon, ang Panginoon ay Diyos pa rin. Hallelujah. 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 There is strength within the sorrow. Hallelujah. There is beauty in our tears. And you meet us in the morning. Praise God. With a love that casts out fear. Hallelujah. You are working in our waiting. You're sanctifying us. When beyond our understanding, hallelujah, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You lead us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom and imagine. Praise God. Hallelujah. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching out in endless grace. You're the lifter of the lonely. Hallelujah. Compassionate and kind.
God's in us. Thank you, Lord. Hallelujah. You're with us in the fire, in the flood. You are with us. Hallelujah. We are seen. You have seen. Hallelujah. Forever. Perfect in love. You are sovereign over us. Minsan pa, your plans. Hallelujah. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. The fire and the blood. You're faithful forever. Perfect in love. You are sovereign over us. You are faithful. Hallelujah. You're faithful forever. Perfect in love. You are sovereign over us. Hallelujah! Hallelujah! Oh, declare the goodness of the Lord, church. Hallelujah! Oh, magkasimula kayong magkaingay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Ano man ang plano ng kaaway ay ginapi na ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, tayo ay malaya na. Mga kapatid, tayo magpuri. At tayo magalak. Hallelujah. Let us start to worship our Lord. Hallelujah. For He deserves all our glory, our honor, and our praise. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Na minsan pa kami ay kinatagpo mo, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo na ibinahagi na tunay nagpapaalala sa amin na ikaw, Panginoon, ay nararapat purihin at sambahin. Nawa ang bawat isa na nandirito ay magsimula ng practice ng pananalangin at pagsamba. Magsimula na ituon ang buhay sa pananalangin at pagsamba. Sapagkat dyan lamang mabubuksan ang iyong kaluwalhatian sa aming harapan. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon, nawa ang bawat isa ay iyong pinagpala, Panginoon, nawa ang bawat isa ay natugon ang kanilang mga panalangin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito at sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Aking binabalik sa ating MC.